Parang tumigil ang mundo ko. Sa isang segundo, hindi ko narinig ang hiyawan ng mga tao. Napagtanto kong natigilan din sila dahil sa pagkakatapilo ko. Nang mabalik na sa wisyo, kaagad akong tumayo ng diretsyo, matamis ng ngumiti, at nagpatuloy sa pagrampa na parang walang nangyari. Marahil sa panlabas na anyo, napaka-confident kong tingnan, ngunit halos hindi na mapirmi ang tuhod ko dahil sa pangangatog nito. Dire-diretso ang pagrampa ko at hindi na muling idinapo ang tingin sa mga judges. At kagaya na lang ng ginawa ng iba pang mga kandidata na nauna, huminto rin ako sa harap ng mikropono para magpakilala. Kinuha ko ang pagtahimik ng manonood bilang hudyat upang magpakilala na. Success is not defined by how much money you have. Success is defined by how much genuine happiness you can give. Pagsisimula ko at saka tumango sabay ngiti. Laureta Maxine Gutierrez, 21, Pasig City. Confident akong tumalikod na. Nagpatuloy sa pagrampa hanggang makarating sa pwesto para sa aming production number. Hindi ko rin alam kung ano naging ayos ko sa buong production number. Nang makabalik na ng backstage, doon pa lang ako nabunutan ng tinik. Nakakaloka ka, Day. Anyari? First time mong natapilok, ha? Bungad ka agad ni Donita sa akin. Mabilis ako nagubad at nagpalit na ng suot para sa talent portion. Isang item na leopards at kaperanggot na puting tela na itinapis ko sa bandang bewang. Pagkatapos ito'y tulala at pabagsak akong naupo sa silya. Judge, si Gov. Anas ko. Ayun ba? Oo, Day. Ngayon ko lang din nalaman eh. Ang sabi hindi naman daw siya kasama sa final set of judges. Pero ewan kung bakit may pa-late minute changes. Kinalabit ko siya sa braso. Bakla, wala na akong chance na manalo. Bigo kong sinabi. Naningkit ang mga mata niya at naupo sa bakanting sili na nasa harap ko. Ha? Bakit naman? May amnesia ka ba? Eh hindi ba nga nag-eskandalo ko at sinabihan ko siyang manyak? Nanlumo ako na muli kong balikan ang mga sinabi ko sa kanya. 10 minutes before talent portion. Get ready! Sigaw ng overall in charge ng pageant. Hanggang sa sumalang na nga ako sa talent portion. Isinantabi ko na ang pangamba kay Gov. Wala na akong pakialam kung matalo man ako, basta ang sakin lang matapos na kagad ang pageant. Para ako nakalutang habang sumasayaw ng interpretative dance. Hindi ko na maramdaman yung mga buto ko. Ang alam ko lang nung matapos ako'y biglang natahimik ang lahat. At matapos ang halos 2 segundo, nabingi na ako sa palakpakan ng mga tao. Suot ang silver body fit diamond sequence na long gown. Nasa gitna ako ng tablado kasama ng iba pa mga kandidata para marinig ang hatol at para na rin sa minor and major awards. Pasok ako sa top 5. Sa akin din napunta ang Best in Production Number, Most Photogenic, Cuties Artista Award at Best in Talent. Kaming 5 kandidata lang ang nakapasok sa final Q&A round. Nakahilera kami sa bandang gilid ng entablado at sinuotan ng headphones upang hindi namin marinig ang nag-iisang tanong para sa huling round. Nung tinawag ng unang kandidato na nakapasok para sa tanong, naramdaman ko ang kaba ng mga kasamahan ko sa gilid. Kitang-kita kong panginig ng mga kamay ng katabi kong si candidate number 6. Ako ang pinakahuling tinawag kasunod ni candidate number 8. Kampante ako naglakad at tinungo na ang kinatatayuan ng lalaking Master of Ceremonies. Beautiful evening, as beautiful as you, candidate number 5. Palakaibigan naman akong bumate sa lalaking MC. How are you feeling tonight? Well, as the last one being called. Matamis akong umiti. I am feeling nervous, frankly speaking. Then, hindi na natin patatagalin to. Here is the question. What did you do first thing earlier this morning? Nagtagpo ang kilay ko. Hindi mapagtanto kung seryoso ba siya. Dahil sa naisip ko pa rin, kailangan kong sumagot, nagsalita na ako. I woke up. Dinig ko ang tawa ng mga taong nanonood sa naging sagot ko. Pati nga ang MC ngumisi. Bumaling siya sa manonood. See, it's time to relax. Last na eh. Nagbibiro pa niya. Muli niya akong tinignan ng seryoso. This is really the question. If you were to choose between love and morality, what would it be and why? Natigilan ako dahil hindi ko inaasahan ang naging sagot. Huminga ako na malalim. Bumalik sa mga audience at nagsalita. If I were to choose between love and morality, I would choose love. Because for me, love is the most genuine virtue. In love, there is no right or wrong, but only love itself. If you have love, everything that you do comes from the heart, and it will be all night. And I thank you.
Dinig ko na naman ang masigabong palakpakan bago ko tumalikod at bumalik na sa pwesto. Buong buo ang pagbalik ng kumpiyansa ko sa sarili nang matawag na ako sa top 3. Di na matanggal ang ngiting nakaplaster sa mga labi ko at parandali ang nakalimutan na isa pa rin sa judges si Gov Gavin. Nasa gitna na kaming tatlong kandidata na nakapasok sa top 3. Tinawag na si candidate number 1 bilang second runner-up kaya't umabante na siya at nagpunta sa harapan upang tanggapin ang kanyang award. Kagaya na lang ng nangyayari sa beauty pageant, magkaharap kaming nagkahawak kamay ni candidate number 8 habang naghihintay sa huling hatol. Congrats sa ating dalawa! Pala kaibigang bulong ko sa kanya. Baga siyang nagtaas ng kilay at hindi sumagot. And now, the name that I will be mentioning first is our Mutya ng Pasig 2024. So that means the other candidate who's not going to be mentioned is automatically our first runner-up. Sabi ng MC. Who is your bet, people of Pasig? Masiglang tanong niya sa madla. Halos wala na akong marinig sa hiyaw ng mga tao dahil abala ako sa pakikinig sa malakas sa tibok ng puso ko. Our Mutya ng Pasig 2021 is none other than Candidate number 8, Amanda Del Carmen. Kaagad na kinalas ni candidate number 8 ang kamay niya mula sa akin at naiiyak na nagtungo na sa harapan habang ako namay natameme. And that means candidate number 5, Miss Laureta Maxine Gutierrez is our first runner-up. Congratulations everyone! Pagpapatuloy ni MC na hindi na pinakikinggan. Surala ako habang nilalagay ng sash at binibigyan ng bulaklak. Kahit malungkot, pinilit ko pa rin ang ngumiti. Hindi na ako sanay. Ganito naman talaga ang isang kompetisyon. Minsan nananalo at minsan din natatalo. Siyempre, naging abala na ang lahat sa picture taking. Kaagad dinumog si candidate number 8. Nagpunta naman ako sa gilid at pilit na hinahagilap si Donita. Pababa na ako sa hagdanan ng entablado na makasalubong kong paket naman na si Governor Gavin Del Faro. Siguro babatiin ang bagong mutya ng Pasig. Sa may di kalayuan may 2 guards na nakasunod sa kanya. Nganitian niya ako. Congratulations! Thank you po, Gov. Magarang nasambit ko at gumilid para makadaan siya. Ngunit nagtaka ako na makitang sa halip na magpatuloy na siya sa pag-akyat ay nagpirmi siya sa kinatatayuan at tinarap pa ako na mas maayos. Mariin niya akong tinitigan. I believe I haven't properly introduced myself earlier this morning. What's with the circumstances and all? Naglahad siya ng kamay. I am Governor Gavin Del Faro. Sa nanginginig na kamay, tinanggap ko ang nilahad niya. Napakaliit tingnan ng kamay ko kumpara sa magaspang at maugat na kamay niya. Kayang-kaya niya itong sakupin ng buo. Laureta Gutierrez po. Sa taranta, kagad kong binawi ang kamay ko na kinabigla naman niya. Good night po, Gov. Sabi ko at bumaba na. Ngunit natigilan ako dahil sa pagtawag niya. Loretta? Muli ko siyang nilingon. Malungkot ka ba dahil hindi ikaw ang nanalo? Mahinahon niyang tanong. Lumunok ako at nag-iwas na lamang ng tingin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. I'm sorry, bulong niya. Napabaling ako ng tingin sa kanya dahil sa pagtataka kung bakit siya humihingi ng tawad. Po? Hindi ko po kayo maintindihan. Masidhi niya akong tinitigan. It was all my fault why you did not win. Ayoko lang na magselos. I guess I am just that possessive. Hoy, Laureta! Pagpukaw ni Donita sa diwa ko. Napakurap ako ng 2 beses at nilingon na siya. Kasalukuyan kaming nakasakay ng tricycle habang pauwi na matapos ang pageant. Bakit? Ano ba yon? Tanong ko. Inirapan niya ako. Kanina pa ako nagchichika dito. Physically present ka nga pero mentally absent naman. Pwera na lang kung may isang hurado na nagbigay sa iyo ng 0. Pagpapatuloy niya na parang kinakausap ang sarili. Kalimutan mo na yon? Tanggap ko na naging resulta ng pageant. At least diba, first runner-up pa rin ako? Wala sa ilip na sabi ko. Iniisip ko pa rin naging pag-uusap namin ni Governor at ang huli niyang sinabi na hindi ko naman naintindihan. Pero dapat, ikaw talaga ang naging mutya ng Pasig 2021. Naghakot award ka na nga sa mga minor awards. Nakakapagtaka talaga. Pagod akong bumuntong hininga at napasandal sa upuan ng tricycle. Bakit? Sa tingin mo, may luto ang nangyari? Hindi siya sumagot. Pipikit na sana ako para makaidlip kahit sandali, ngunit hindi ko nagawa dahil bigla na lang siyang suminghap.
Madre de Diyos? Baka dahil yun kay Gov. Dahil nagtanim pala siya ng galit sa'yo dahil sa eskandalong nagawa mo. Huwag naman sana. Hindi ganun ang dinig ko tungkol sa pagkatao niya. Kung tamang hinali ako, nadali ka ni Gov. Nasamid ako ng sariling laway sa naging huling pahayag niya. Tumikim ako upang mapagtakpan ito. Hindi naman siguro. Baka ano lang. Baka mali lang talaga ako ng sagot. Baka dapat morality ang sinagot ko. Eh di wala sana sa inyong nanalo. Love lahat ang sinagot ninyo, Day. Di na ako nakasagot pa dahil umindo ng tricycle sa tapat ng bahay namin. Bumaba na ako, tudukot na sana ng pampamasahe sa driver. Ako na lang bahala sa pamasahe, Win. Agap ng kaibigan ko. Anyways, susubukan nating sumagap ng chismis sa munisipyo bukas sa pagkuha ng cash prize mo. Sige. Good night, Beshi. Kinawayan ko siya at pagkatapos, umandar na ulit ang tricycle paalis. 9:00 ng umaga kami tumulak ni Donita sa munisipyo upang kunin ang cash prize at para na rin sa meeting patungkol sa nangyaring project para sa turismo. Nakasuot ako ng puting body fit na blouse at high-waist jeans. Suot ko rin ang black stilettos sa binili ko nung huli kong panalo sa pageant dahil sa utos si Donita. Ang sabi niya, every beauty queen must have a good pair of shoes. Pagkapasok pa lang namin sa munisipyo, giniya na kami na isa sa mga sekretary ni Mayor patungo sa conference hall. Tumanggi na si Donita sa pagsama sa akin sa loob, kaya't sinabi ko na lang sa kanya na kumuha na siya ng cash prize na nasa treasurer's office sa kabilang silid lang ng conference hall. Nang makarating na ako sa loob ng silid, nadatnan ko ang top 5 ng mga kandidata na katatapos pa lang na pageant. Nakaupo silang pinapalibutan ng malaking mesa. Naupo rin ako sa bakanteng sila na pakiramdam ko ay inilaan lang din para sa akin. Ilang minuto pa, pumasok na rin si Mayor sa silid at naupo pa sa kabisera. Good morning, ladies. Masiglang bunga niya sa amin. Bumati kami pabalik. Nag-usap muna kami sa magagaan na bagay. Nagpapasalamat si Mayor sa aming kooperasyon at bumati ulit sa mga nanalo. Matapos ang magagaang paksa, tinalakay na namin ang proyekto na gagawin para sa turismo. Merong binanggit na isla si Mayor na parte pa rin ng bayan na maganda raw at kung madidiscover papatok sa mga turista. Sumang-ayon kami at napag-usapan na tutulak kami roon at mananatili ng 2 araw para sa gagawing video shoot para ma-promote ang naturang isla. Bakit po hindi yan na isali during the pageant, Mayor? Maganda sana kung may naipakitang video presentation para sa mga nanood doon. Tanong ng kandidata na nag-second runner-up. Ngumiti si Mayor. Kinapos din kasi tayo sa oras, Iha. Marami ang kailangang preparasyon na gagawin kaya hindi na naisali. Pero let's just say it is still an extension of your pageant scene. Nag-angat ng kamay ang bagong mutya ng Pasig na parang nasa classroom lang. Saan po pala kami magsistay, Mayor, kung 2 days? Medyo malayo pong Isla Leones. Sa malapit na isla doon, there is a private rest house in there and the owner is willing to accommodate you. Tumango ang lahat sa naging sagot ni Mayor. Mukhang nagiging kampante at na isang tabi ang inaalala. Mabuti pa sila, wala nang dapat alalahanin. Pero ako, hindi sigurado kung papayagan ba ni Chang. Pero na lang kung sabihin kong may dagdag premyo ito. Sa kabila ng pag-aalala at pagiging abala sa iniisip, hindi ko pa rin nakaligtaan ang pagbaring tingin sa akin ni Mayor. Laureta, hindi ba? Pagkaklaro niya sa pagkakakilanlan ko. Gusto ko sanang mangiti dahil kilala ko ni Mayor, kaya lang natigil ako na maalalang nakakahiyang istorya sa likod nito. Magalang ko na lang siyang tinanguan. May tanong ka ba, Iha? Untag ni Mayor sa akin. Naparunok ako at nang sulyapan. Ang mga kandidata na nakabilang sa akin, ang atensyon na pressure ako. Lalo na makitang nag-aabang sa second runner-up at mutya ng Pasig 2021 sa sasabihin ko. Pareho pa naman silang nagbigay ng tanong kanina. Kailangan ko rin naman sigurong magpakitang gilas. Tumawid ako ng toyo at taas nung sinuklian ng tingin ni Mayor. Ang bait naman po na may-ari ng private rest house para ako'y ng accommodation namin. Ano po palang pangalan niya na mapasalamatan namin? Madulas na tanong ko. Para may nakita akong kakaibang kislap sa mga mata ng butihing Mayor. O baka naman sa refleksyon lang iyon na sinag ng araw na nagmumula sa labas. Sa tingin ko, nakilala mo na siya sa personal, Iha, si Governor Gavin Delfaro. Siya ang may-ari ng rest house sa tutuluyan ninyo sa isla sa loob ng 2 araw. Nanonood sa aking balat ang lambyos ng hangin ng amoy dagat.
Mas lalong dumirekta ang dampi ng hangin sa aking balat dahil nakasuot lamang ako ng puting maxi dress. Tirik na tirik ng araw dahil alas 7 na ng umaga. Pinasadahan kong aking mga daliri ang bawat nagagalawang alon sa dagat dahil sa pagandar na sinasakyan kong bangka. Kasama kong 4 pang mga kandidata, 2 staff para sa gagawing video shoot at ang head ng tourism department. Meron din kaming kasamang isang makeup artist. Ang buong akala ko hindi na ako papayagan ni Chang na sumama sa gagawing proyekto para sa turismo naming mga kandidata. Mabuti na lang at nakumbinsi siya ni Donita na pasamahin ako. Pero syempre, sinamahan niya na iyon ang suhol ng pera na kaagad naman na tinanggap ng tiyahin ko. Pagkatapos ng halos 30 minutos sa pagbiyahe ay unti-unti nang humina ang tunog ng makina ng bangka hanggang sa tuluyan na nga itong namatay. Nagsilbi itong hudyat na nakarating na kami sa isla. Nilapit muna ang bangka sa may dalampasigan at dahan-dahan na nagsitayuan ng mga kasamahan ko upang makababa na. Kaagad kong ginala ang tingin ko sa kabuuan ng maliit na isla kung saan kami namamalagi ng 2 araw para sa shoot na gagawin sa islang malapit lamang din dito. Bumungad sa paningin ko ang nagtatayugang mga puno ng niyog at ang maputing buhangin. Ako ang pinakahuling bumaba sa grupo. Pag-apa ko pa lang sa buhangin, ramdam na ng mga paa ko kung gaano kapinong buhangin. Sinilubong kaagad kami ng isang lalaki na nasa edad 50 anyos na siguro. Nagpakilala siya bilang tagapamahala ng rest house na pagmamayari ni Governor Gavin Delfaro. Naglakad pa kami ng ilang metro habang ginigiyan ng tagapamahala hanggang sa makadaan kami sa isang pathway na gawa sa tabla ng matibay na kahoy. Ilang minuto pa narating na rin namin ang isang bahay na mayroong 2 palapag na pinalilibutan ng mga puno ng niyog. Namangha ako na makita ang naglalakihang widow glasses na nagsisilbing pader kaya't nakasisiguro ko na nakikita talaga maski sa loob ng bahay ang magandang isla sa labas nito. Wow! How nice! Ang yaman siguro ni Gov Delfaro. Manghang bulong na isa kong kasamahan na kandidata. Humigpit ang pagkakahawa ko sa backpack na dala. Siguro naman wala si Governor sa loob. Pasok po tayo sa loob. Paanyaya ng caretaker, sabay bukas ng bahay. Pumasok nga kami sa loob. Bumungad kaagad sa paningin namin ang maliwalas na espasyo ng bahay. Agaw pansin din ang chandelier na may stulang droplets ng tubig. Mas ginala ko ang tingin at nakita ang naglalakihang bintan na may maputing kortina. Madalas po bang pumupunta rito si Gov? Tanong ni Amanda. Ang bagong mutya ng Pasig 2020 kay Manong Caretaker. Ala ko, hindi po. Abala siguro sa politika. Tugon nito. Hindi ko may paliwanag pero pakiramdam ko, para ako nabulutan ng tinik sa naging sagot ng lalaking tagapamahala. Giniyan niya kami sa magiging kwarto namin. Nasa 2 palapag to ng bahay kaya kailangan nga naming umakyat sa hagdanan na gawa sa mamahaling kahoy. Pagdating do'y nakita ko na talaga ang 3 malalaking kwartong naroon. At dahil 8 kaming lahat na naroon, sa isang kwarto ay 3 kandidata ang uukupa, habang ang 2 staff naman na nasa isang kwarto. Kasama ko sa isang kwarto si Yasmin na naging second runner-up at ang babaeng makeup artist namin. Binuksan ko ng kwarto kung saan kami naka-assign at pumasok na kami sa loob. Una kong napansin ang queen-size bed at isa pang single bed na may puting bedsheet. May isang tukador din sa gilid ng kama at sa bandang sulok naman ay isang malaking babasaging bintana. Ang una namin ginawa ay ang isaayos ang aming mga dalang gamit. Di naman kami nagkaroon ng problema dahil may cabinet naman sa loob ng kwarto. Matapos maisaayos ang gamit, bumaba na kami at nagpunta sa dining area para sa pananghalian. Ang bongga, no? May tagapagluto pa talaga tayo. Bulong ng katabi kong si Elena sa akin. Nasa hapag na kami at kasalukuyan ng kumakain. Nginitian ko siya. Ang bait ni Mayor, di talaga tayo pinabayaan. Nako, mabait nga si Mayor pero sa pagkakataong to, masasabi kong hulog ng langit si Gov Delfaro. Siya kasi ang nag-provide sa atin ng lahat, pati nitong pagkain. Pahayag ni Miss Lucy, ang head ng tourism department ng aming munisipyo. Napuna ko agad ang pagkamangha sa mukha ng mga kandidata, samantalang tahimik lamang ako nagpatuloy sa pagkain. Alas 3 ng hapon na kami tumulak sa kabilang isla, sakay ng bangka. Nag-ayos at nag-makeup na kami sa rest house kaya natagalan. Na makarating doon kaagad kami nagsimula. Kinukuhanan kami ng video habang naglalakad kaming 5 kandidata na nakapaa sa buhanginan.
Kinuhanan din kami habang nakapaak sa tubig at kunwari masayang nagtatalamsikan sa isa't isa. Dahil sa dami ng kinuha rin na shots, halos magtatakip silim na makabalik kami sa rest house. Puna ko na pagod ang lahat dahil sa maghapong shoots. Nagbihis muna kami bago pumanaog para sa hapunan. Suot ang kulay dilaw na loose shirt at maong shorts, bumaba na ako sa hagdanan kasabay ng humihikap naming makeup artist. Nasa hapag na iba ko pang kasamahan at nagsisimula ng kumain. Muli ako naupo sa bakanteng silya katabi ng inuuyupuan ni Yelena. May ipinag-uutos pala si Mayor. Sabi niya na magsusulat daw kayo ng script bilang sagot sa tanong na, ano para sa iyo ang isla? Para daw dun sa huling shoot na kukunin. Anunsyo ni Miss Lucy sa lahat. Wala ba kaming script na gawa na? Kami talaga mismo magsusulat? Nakangusong tanong ni Elise. Nahalata ko ang plastic ng ngiti na ginawad ni Amanda sa kanya. Ang tanong, ano para sa iyong isla? Para sa iyo. Siyempre dapat tayo mismo nagsulat. Nakasimangot na napayo ko na lamang si Elise at muling itinoon ang pansin sa kanyang plato. Napaka-feeling talaga, porket siyang nanalo. Bulong-bulong naman ng katabi kong si Yelena. So, okay na ba? Yan ang gagawin ninyo ngayong gabi bago kayo matulog. Alam kong impromptu na pero mga kandidata kayo, kaya dapat sanay kayo sa mga agarang tanungan. Si Miss Lucy. Tumango lamang ako bilang pagsang-ayon. At nagpatuloy na sa pagkain. Yun ang nga ang ginawa namin bago kami matulog. Alam ko na abala na ang lahat sa pag-iisip na magandang isasagot sa tanong. Habang abala na nga si Yelena na nasa kama at nagsusulat sa kanyang phone ng sagot, nakahiga naman ako at nakatitig sa kisame. Ang dalawang kamay ko ay nakapatong sa aking tiyan. Humugot ako ng malalim na hininga at nag-isip. Ano nga ba para sa akin ang isla? Bilang kandidata ng isang pageant na isinusulong ang turismo ng lugar, alam na alam ko ang isasagot. Ngunit bilang isang ordinaryong babae na si Loretta Maxine Gutierrez, ay naguguluhan pa rin ako. Sa huli, pumikit ako ng mariin. At ipinaubaya na lamang sa panaginip ang magiging sagot kinabukasan. Tuluyan na nga akong nahulog sa kawalan. Paghampas ng mga alon at tunog ng pagpatak ng ulan ang gumising sa akin sa kinabukasan. Dahan-dahan akong napabalikwas ng bangon at natatna ng mga kasama ko sa kwarto na nakaligo na at nagbibihis na lang. Kinusot ko ang mga mata at tiningala sila. Good morning, bati ko. Morning, maligo ka na rin? Maaga raw tayong aalis, papunta ng kabilang isla ngayon para hindi magabihan sa pag-uwi. Sabi ni Yelena. Nagtagpo ang dalawang kilay ko. Pag-uwi dito sa rest house? Hindi. Pag-uwi dito, diretso sa atin. May bagyo daw kasi at signal number 1. Pero, kaya pinadadali ni Mayor ang video shoot. Tumango ako at napabaling sa malaking bintana. Napansin ko ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Tumango ako at napabaling sa malaking bintana. Tumayo ako at kinuha ang puting tuwalya na nakahanger sa gilid. Muli kong tinignan si Yelena na nagsusuklay na ng kanyang basang buhok. Tutulak na tayo pagkatapos ng agahan kahit na umuulan? Tanong ko. Sabi ni Sir Romel na videographer, hihintayin daw natin na tumilang ulan bago tayo pumunta roon. Pero kapag hindi pa talaga at hindi naman ganong kalakasan ng ulan, tuloy daw tayo. Pagbibiro pa niya, waterproof naman daw ang equipments nila. Tumigil siya ng pagsusuklay at nalingon ako. May naisagot ka na para mamaya? Hindi kita nakita nagsulat kagabi. Ngumiti ako. Wala pa nga eh. Ewan ko ba, bahala na. Tinitigan niya pa ako at baka sa mukha niyang pag-aalala para sa akin. Napangiti ako sa sarili. Sa isang pageant talaga hindi maiiwasan ang namumuong pagkakaibigan kahit di nagaanong matagal ang pinagsamahan. Matapos maligo, nagbihis na ako. Sinuot ko ang white off-shoulder dress na lace ang laylayan. Pagkatapos kumain ng agahan, nagpa-makeup na rin ako sa aming makeup artist. Ako yung pinakahuli sa linya dahil nahuli ako ng gising. Laking pasalamat na rin namin dahil sa wakas, tumina ng ulan at nagpakita ulit ang araw. Tumulak na kami papuntang isla gamit ang malaki na bangka dahil sinama na rin namin ang mga gamit para diretso na kami umuwi pagkatapos ng shoot. Pinadalhan na rin kami ng pagkain na pack lunch para sa pananghalian. Halos lahat kami napatawid sa pagkakaupo sa bangka ng dumaong na ito. Tumambad sa amin si Mayor Tolentino na nakasuot ng puting polo shirt at khaki pants.
Nakatayo naman sa tabi niya si Governor Gavin Del Faro na kaswal lamang nakasuot ng kulay asul na manipis na t-shirt at white short pants. Nakasuot din siya ng itim na sunshades. Sa likod naman nilang dalaway merong 4 na bodyguards. Si Governor Del Faro yan, hindi ba? Grabe ang pogi, mukhang artista. Bulong ng nasa tapat kong kandidata. Nang mamatay ng makina, tuloy nang dumaong ang bangka sa dalampasigan, tila ba naguunahan na ang mga kasama kong kandidata sa pagbaba. Halos mahulog pa sa tubig si Sarah dahil sa pinagkagawa nila. Nagpahuli na lang ako kasunod ni Miss Lucy. Inananay naman kami ng bangkero kaya nakababa rin kami na maayos. Good morning, ladies. Nakangiting bati ni Mayor sa amin. Bumati rin kami pabalik. Nakahilera na kami sa harap ni na Mayor upang magbigay galang. Nasa likod naman ako ni Miss Lucy. Sumulyap ako kay Mayor at dun ko na nakita na nakatingin sa akin si Gov. Sa hindi malamang kadahilanan, bigla na nang lumakas ang pintig ng puso ko. Kagad ako nag-iwas ang tingin at itinoon na lamang ang atensyon kay Mayor. Alam ko na hindi mo lang ako nagpasabi na pupunta, kaya siguro nagulat kayo. But well, napasulyap siya kay Governor bago bumaling ulit sa amin. Things happen and I also want to check the outcome firsthand. So, shall we start? Nagsitanguan kami at maya-maya pa. Kinausap na ni Mayor ang staff na kasama namin, pati na rin si Miss Lucy. Nakatingin lamang kaming mga kandidato sa kanila at hindi alam ang susunod na gagawin habang naghihintay. Napansin ko pang paglapit ni Amanda kay Governor. Hello po, Governor. I'm Amanda Del Carmen, the winner of the pageant. I just want to thank you for the wonderful accommodation. Aniya sabay lahad ng kamay. Tinanggap to ni Governor at malipid siyang nitian. You're welcome. I hope you'll had a comfortable stay. Mas lumaki pa nga ang ngiti ni Amanda. Lumapit na rin sa kanila iba pang kandidata, samantalang nag-ugat naman ang paa ko sa aming kinatatayuan. Lumingaling nga ako at nakita ko sa may hindi kalayuan si Miss Lucy at isa pang staff na abala sa paglalapag ng puting manipis na tela sa buhangin. Samantalang ang makeup artist naman namin tumulong na sa pagsasaayos ng wire sa mga equipments. Di na ako nagdalawang isip pa at naglakad na papalapit sa kanila para tumulong. Tulungan na kita, ate, sabi ko at tinulungan na siya sa pagbubuhat ng wire. Maraming salamat, Laureta. Ang bait mo talaga. Wala po yun. Nakangiting sambit ko. Matapos maisaayos ang mga equipment at props, nagsimula na kami sa final video shoot. Unang sumalang ang aming 4th runner-up. Pinaupo siya sa nakalapag na tela sa buhangin at hinanap ang magandang anggulo. Na maging komportable na siya sa kanyang pwesto, nagsimula na siya sa pagsasalita. Masasabi kong maganda ang pagkakakonstruct ng sagot niya kahit na halatang memoryado ito. Mukhang bumilib naman si Mayor. Sumunod naman si 3rd runner-up na halatang kinakabahan. Umabot pa ng 4 na takes dahil hindi niya nasa ulo ang kanyang sagot. Sumunod na rin sa kanya si Yelena. Medyo kinakabahan na rin ako na matapos na si Yelena. Maganda ang naging sagot niya at isang take lamang iyon dahil hindi siya nagkamali. Huminga ako na malalim at lumapit sa gitna. Dahan-dahan akong naupo sa inilapag na tela. Taliwas sa ayos ng nauna sa akin, nag-iba ako ng pesto. Upang maging komportable talaga, nag-squat ako. Naka-cycling shorts naman ako kaya kampante ako na walang makikita. Sigurado ka na ba sa forma mo? Tanong ng videographer sa akin. Ngumiti ako, tinawi ang iilang hibla ng buhok na tumabon sa mukha ko dahil sa malakas na hangin. Hindi ko na to tinali at hinayaan na lamang na nakalugay. Dito po talaga ako komportable. Ngumiti siya pabalik. Sa bagay, ready? Tumango ako at nakangiting bumuntong hininga. Hindi ko na inisip ang mga taong alam kong nakatingin sa akin. Pumasok ako na isang lugar kusan para lang ako nagkukwento ng buhay ko sa isang kaibigan. Malaya, walang iniisip na problema, kahit sa mga oras lamang na yon. Para sa akin ang isa na ito'y kalayaan ko. Pagsisimula ko sabay angat ng tingin. Tinoon ko to sa camera na nakatutok sa akin. Malungkot akong ngumiti. Isang lugar kung saan ako po pwedeng maging malaya, maging makasarili kahit sa isang pagkakataon lang. Kung saan po pwede ko namang mahalin ang sarili ko na hindi ko na kailangan patunayan ng sarili ko para lang tanggapin at mahalin. Kumarap ako at naramdaman ang pagtulo ng luha mula sa mga mata. Kaagad ko tong pinalis gamit ang likod ng kamay at peking ngumiti. Pasensya na. Nadala lang kaya maganda po kang isla na to at inaanyayahan ko po kayong bumisita. Mabilisan na akong tumayo dahil nahiya na sa inasta kanina. Nilapitan ko si Miss Lucy. Pasensya na po.
Banayad niya akong ngitian at marahang tinapik sa balikat. Okay lang yun. Marami nga kaming na-touch. Your piece was very genuine. May problema ka ba, Laureta? Sa pamilya o mabilis ang pag-iling ko? Wala po. Okay lang po ako. Tinitigan niya pa ako ng mariin na para bang hindi siya kumbinsido. Nagiwas ako kaya't sa huli, bumuntong hininga siya at magkasabay na lang naming tinignan si Amanda na nagsasalita na. Hello po, Governor. Biglang bati ni Miss Lucy. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas kaya't napalinga na rin ako. Nakita ko ang pagngiti at pagtango ni Governor sa kanya. Ganoon din ang ginawa niya sa akin. Ilang minuto pa silang nagkausap ni Miss Lucy tungkol sa proyekto. Di na ako nakinig at nakisali pa. Tinoon ko ang pansin sa hindi pa rin tapos sa pagsasalitang si Amanda. Hindi ko na namalayan ang biglang pagtahimik sa tabi ko. Naisip ko baka umalis na rin sina Miss Lucy at Gov. Marahan akong lumingon at hindi ko na nga nakita si Miss Lucy. Ngunit laking gulat ko na nakita ko pa rin si Gov sa aking likuran na nakapamulsa.